So, ayun nga, ano kami, no, umuwi na kami sa bahay. Tapos, tulog na kami na baby Zoe ko. Hindi po nga, kaya hindi ko na maintindihan. Ang kanyang tanong ni Papa, ni Zoe, baby Zoe ko. Kaya, sabi niya, Mami, may dasal na rin ako kay Papa Jesus, kasama mo. Sabi sa akin, kasama mo ako. Bakit si Papa Jesus, kaya nakahiga, nakabukas naman ang mata, bakit hindi gumagalaw? Ala, sabi ko, hindi, ando naman si Papa Jesus, gising siya si Papa Jesus, kilala naman tayo ng lahat. Basta pag kumatok-katok tayo dun sa higaan niya, basta pray ka dyan. Basta pag naniniwala mo, mahal mo si Papa Jesus, nagigising na makikita mo siya agad, nagpapakita sa si Papa Jesus. Kasi hindi ka naging kilala kay Papa Jesus, kaya hindi mo makikita talaga si Papa Jesus. Kaya sabi ko sa baby Zoe ko, na habang tuwing tayo ay tuwing magdadasal ta kay Papa Jesus dito sa bahay ni Papa Jesus. Kasi nagaganon kami doon, karang kakatok. Dasal kami, tapos gaganon kami, kakatok-katok, tapos gaganon-ganon, mapandar sa bahay ba. Yan, maniwala. Gayahin mo si Mami. Tapos, kailangan luluhod muna tayo magpa-pray pa tayo kay Jesus, yung mga promise natin, mga sorry, ganun, trabaho, problema. Yun, kaya nagagawa naman si baby Zoe ko. Kaya lang, ang problema, pag uwi ko namin dito, kaya nagawa naman niya lahat ng ginagawa niya sa every Friday man napunta kami, nagaganon si Zoe sa akin, kasama ko. Tapos tabi kami matulog, sabi niya, Mami, bakit lagi tayo nag-aano doon kay Papa Jesus, nakahiga, hindi naman nagsasalita sa atin, hindi tayo nakikipag papansin, di ba napansin daw si Papa Jesus? Hindi po nga, isa pang, sorry naman po. Pasensya na po, kahit salita ko talaga to, ganda na talaga ako, guys. Noon pa man sa buhay, mas nahimatay na ako hanggang sa kasakit-sakit ako, nagiganto ko di pungal. So, yun nga. Sabi pa ni baby Zoe ko, sabi niya, kay Papa Jesus, bakit kasi Papa Jesus, maganda yung buhok. Kaya kami, sabi niya, ako kasi Mami, yung buhok ko, manipis. Tapos hindi naman siya, hanggang dito lang ang buhok ko, Mami, sabi niya. Sabi ko, ganun talaga si Papa Jesus, kay makahiga lang si Papa Jesus, inaayos-ayos lang yung damit, yung buhok. Pero, hindi siya talaga nalakad. Kaya nakahiga lang siya balagi doon. Masakit, hindi ko alam, magkakasakit ba ako sa kagabi sa kakaintindi, kaya nahihirapan man ako, guys. Hindi ko wala, talaga naman. Kaya Papa Jesus, kaya si Mami, si Papa Jesus kasi ang haba ng buhok, ang kulot-kulot ng buhok, ang ganda-ganda ng buhok. Tapos, hindi siya na gano'n ng mata-mata. Ay, hindi, ganyan talaga si Papa Jesus. Kasi si Papa Jesus, nakatayo lang siya ganyan. Pag-gising lang siya, kasi para makita tayo lahat dyan. Kami mga chismosa dyan, o mga bad na tao, doon sa bahay ni Papa Jesus. Doon siya oo. Di po nga, hindi ko na maintindihan kung ano yung papaliwanag ko. Tapos lahat ng bago lumakad, may mga panibagong kaganon na naman kayo. Tatanong na naman siya, Mami, bakit tama yung buhok, bakit si Papa Jesus na isa, haba ang buhok? Kaya sakat-sakat talaga ng ulo ko, kakaisip na mga dapat ko isagot. Oo, hindi po ito na iyan, basta pinaliwanag ko na lang sa kanya. Dapat pag mag-pray ka, lagi ka nasa puso mo. Pag mag-pray sa puso mo, mag-pray ka kay Papa Jesus. Kasi nakikita ni Papa Jesus na love mo sila. Oo, pag na-love sila, kusang gagalaw si Papa Jesus sa puso mo lang. Pero hindi siya yung papakita. Pakita mo siya at mararamdaman mo na si Papa Jesus ay nag-aano sa kanya. Oo, at narap ako. Ay, ito tuloy ang bibig ko. Diyos mo yun. Nagtuon na. Kinabit kami sa katapon.
daming tanong. Oo, pati ako na, ano ko. Diyos me. Pero masarap naman kasama siya pag alaga niya ako lagi pag naglalakad kami punta hanggang papunta sa bahay ni Papa Jesus. Ay, di ko nga. Sorry, ano na naman ang kapit ko. Kaya yun. Sana nga, Friday, makapunta na naman kayo. At yung Friday naman naka-open si Papa Jesus. Ewan, lapit pa naman si Walsapol. Or yung wala pa si Zoe. Napunta kami no dati. Ano naman, tamad din sa trabaho. Sipag-sipag sa trabaho. Kaya minsan na, sa pagpunta sa Papa Jesus. Pero ngayon, nakakapunta man. Mahirap lang talaga ako magkwento ng kwento kay. Hindi ko alam kung mapuputulan ng aking sabi. O di po, nahirapan ako magsalita. No? Diba na? Di po nga, lakad-lakad ko kakachismis. Kaya, ano ko na ang kape ko. Kaya ano yun, ang kape ko dahil. Okay. Naku na ang ano. Kaya mainit pa dahil. Kaya dito lang muna. Higa muna kasi yung kape. Hindi nakapagpapajisis kami kahapon. Sabi bumili ako ng gamot. Dasal naman akong dasal kay Papa Jesus. Kaso, masyado kapag salita. Pagsalita kasi hindi ko alam kung ano dapat kong sabihin. Kung ano hindi ko masabi. Kumbaga hindi ko masalita. Kung anong sasagutin ko o di po nga. Basta nautak ko na lang nautak. Alam naman siguro ni Papa Jesus yun. Yun, tapos, tawag din wala pa naman ako mag-ano. Kaya, yun, sana naman ay magandang araw natin para naman tayo ay makapag-ano. Ito yung mga tismosa dito. Kaloko. Harapan ako mag-ano kayo. Kaya bebe ko ay paano ko isipin sa kanila. Harapan ba ako mag-ano sa kanila? Sabi niya, Papa Jesus, paano yun? Ganda-ganda lang. Ganda-ganda siya sa buhok ng Papa Jesus. Yung nakahiga ito. Kaya lang. Sabi ko, maganda naman yung buhok mo. Kahit sa straight ka. Straight ang buhok. Tapos ikaw, sabi ko, manipis. Sabi ko nga kayo, so, pagupit lang mo dito. Para kumapagod ko lang buhok. Kaya yun. Kaya sabi niya, tinatanong pa ako kung Papa Jesus ay babae o lalaki. Ay mahaba ang buhok. O dito yung pag pinupuntahan namin dito Friday. Dito sa pinakabahay niya. Sa nakahiga niya. Parang nakahaba. May nakaharang. Nakaano siya doon. Tawag dito. Haba-haba talaga yung buhok niya. Tapos ang ganda. Maganda yung kanyang buhok. Lambot. Kaya, inaano nila, Zoe ko, shampoo yung kanyang buhok ni Papa Jesus. Kaya, buti pa daw tayo maganda daw ang Papa Jesus niya. Mahirapan talaga ako magkwento kung paano ko ba sasabihin. Sabi ko sa kanya, basta, mag-pray ka lang kay Papa Jesus. Lagi. Kahit na bago matulog. Kay Papa Jesus. Kumbaga, pag nag-pray ka, nakapikit ka lang, tapos kay Papa Jesus, makikita sa puso mo, nandun si Papa Jesus. Mapaparamdam mo si Papa Jesus pag sa puso niya, sa puso mo. Kasi alam ni Papa Jesus na mabait kang bata. Ganun. Kaya, kasi kaloka, hirap ako magpaliwanag kagabi. Tutulog na kami. Kaya nahirapan pa ako magkwento. Alam mo naman, galing akong sakit. Kaya hindi ko rin alam kung anong ginagawa, kung paano i-interviewin. Kung paano ipapaliwanag. Kaya hindi ko nga naanak. May sakit nga ako. Hindi ko na talaga alam pa sa totoo lang. Masalamat din naman ako siyempre, yung batang bebe Zoe ko sa dami ng
Kumbaga, maraming gusto niyang malaman about kay Papa Jesus. Kung bakit magkakaiba sila ng mukha. Tapos ang ganda ng buhok niya. Tapos yung mama niya. Kung nahihirapan ako. Sabi ko kay Papa Jesus, basta pagpupunta tayo lagi sa bahay niya. Pag Friday. Oo, sa bahay ni Papa Jesus. Tapos, kailangan magdasal kay Papa Jesus. Bumikit ka para malaman ni Papa Jesus na andyan ka. At tsaka mabait kang bata para si Papa Jesus papakita sa iyo. Ay, Diyos mo. Ito na lang at kahit paano, nakakaintindi kayo. At least kahit paano, si Zoe, nakakaintindi kay Mami. Tawag to? Papaliwanag ko siya. Kahit na ako hirap na hirap din. Totoo lang. Ay, Diyos mo. Thank you, Lord. Nakapasyal ulit kami sa kanilang bahay kahapon. Maraming salamat po, Papa Jesus. Sana yung mga baby ko maging okay na palagi. At saka mahal kong mga kapatid. Kahit lagi ako na-i-store sa ibang kasama. Hindi po nga kayo mga sorry, God. Tuloy na po sa akin. Ganyan bungang ako. Ayaw. Salamat lang, Lord. Salamat sa mga biyaya pinagka-loob mo po sa amin. Love you. Bye-bye.